Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, yung kongresista ho, na lumuhod sa harapan mismo, nagmakaawa sa harapan ng DSWD. Okay? So, ito yun, no? Yan, si Olasco. Hindi po sikat itong si Olasco, ha? Ngayon, ito naman po yung official statement ng DSWD. Ano sabi? The government agency mandated to implement the protective services programs such as the AICS, Ayuda sa Kapos and Kita o sa Kapos ang Kita. Ito po yung AKAP. And the Sustainable Livelihood Program or yung SLP, among others, is subject to department orders and guidelines to ensure the efficient implementation of these programs. So, ang sabi rito, ang mandato lamang daw po o inatasan ng gobyerno, itong ahensya ng DSWD, para daw po ipatupad o pangasiwaan ito pong distribution o payout nitong AICS, SLP, saka yung AKAP. At ang pinag-uusapan dito, yung issue rito, itong AKAP. Yan. Ito sinagot nila eh. The postponement of schedule as well as delays in the payouts under AICS and AKAP may happen not only in Field Office 9 but also in other DSWD regional offices which are properly coordinated with the respective stakeholders and partners. Okay. So sinabi rito, ang postponement daw po nito ay properly coordinated. Pwedeng mangyari po hindi lang po sa Field Office 9, kung hindi po kahit saan. Okay. So ibig sabihin po nito, in my simple understanding, in my understanding ay well coordinated po ang pagsasabi na kanselado. Kasi yung mga tao hindi pwede pong pumunta doon kung wala naman palang kasiguraduhan. Di ba tama? Yan. Ngayon, ibig sabihin, kaya po pupunta yung mga tao dahil po sigurado na sila na yung mga nakalista at saka sa FB account nito ni Olasco, tinignan ko po, dinidisplay niya yung listahan ng mga recipients ng mga ayuda. Okay. Now, ibig sabihin din po ng well-coordinated, hindi rin po papupuntahin ng mga tao doon kung hindi po sigurado ang availability of funds. Tama? Diba? So, may pondo. Okay. Yun ang ibig sabihin yan. Lahat ng galaw po dito ay sigurado. Kung cancel kasi walang pondo or whatsoever, maaga pa sinasabi. Hindi on the spot. Diba? Para walang pupunta, walang maaabala. Now, under the GAA, only or tanging ang DSWD lamang ang nag-iisang may otoridad na isagawa o pangasiwaan ng AICS at AKAP. And the respective guidelines are properly communicated from the central to the regional field offices. So yung sistema, ibinababa sa kanila mula po sa central office, aprobado yung gagawing pamamaraan. There is no specific line item in the GAA that entitles one congressional district to have an allocation in any amount and lodged with the DSWD that could benefit their constituents. So sa GAA daw po, walang nakasulat na eto si Congressman so and so ay may ganitong matatanggap. Wala po. Mamaya malalaman ninyo kung paano, how it works. And enlarge the DSWD that could benefit their constituents. But referrals are welcome pursuant to existing guidelines. So, pursuant, ibig sabihin, meron pong isang sabihin natin, mataas na opisyal ang pwede na magsabi na, o sige, babaan ninyo, pondohan ninyo itong distrito ni so and so. Bigyan ninyo ng, maraming nalugi dyan dahil sa ulan, bagyo, baha, nasira yung mga pananim nila. Alright, so babaan natin sila ng AKAP. Ganon.
O ano yung ibang mga pwede pang ibaba nila roon para maitulong sa tao. Kahit pa paano maka-cope up. Okay? So, ibig sabihin, walang congressman na sino man ang pwedeng magsabi, ako, may pondo na ako dyan. Bakit wala pa? Hindi pa binababa sa akin. Wala akong po pwedeng ganun. Malinaw. And besides, kung naaalala ninyo itong AKAP, ito yung inirereklamo dati ni Senator Amy Marcos na, insertion sa GAA. Kung daw nagkakamali, ito yung binubuo na nagkakahalaga ng 500 billion pesos. Doon po sa kanilang original bill na ni-request ng Pangulo, wala pong nakalagay na AKAP. Doon po sa version ng Senado, wala rin pong nakalagay na AKAP. Pagdating ho ng bicameral, wala rin pong napagkasundo ang AKAP. So saan po nanggaling si AKAP? In-insert po ng sumulat ng final version ng GAA. At nangyayari po talaga palagi. College pa lang ako, naririnig ko na ang insertion. Hindi ba sinasabi ko rin sa inyo, ang mga terminology dito sa politics ay mga bastos. Meron dyan, lalo sa international law. The intercourse of the nation. Pagniniig ng mga bansa sa isa't, di ba? Tapos, intercourse. Diba? Meron, ito, insertion. Anak ng putsa. Kaya sabi ng prof namin, bastos minsan yung mga terminologies ng politics. Now, ito ho yung nireklamo ni Amy. Sabi ng, dibinash namin si Amy, sabi namin, lukring ka, ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw dyan. Na parang sinisiraan mo pa ang Pangulo, bakit pinirmahan yung GAA for 2024 nang hindi tinitignan? Pirmado mo yan. Bago dumating yan sa Pangulo, ang final version yan, magkaroon kayo ng BICAM. At kayo-kayo, may mga representante. Pumirma ka na, hindi mo tinitignan. Ang sagot niya ni Amy ay, yung aming pirma ay hindi namin ito personal na nilagay. Ito yung, di ba nag-pandemic tayo, meron tinatawag pong e-signature. Ako rin ay merong electronic signature na na ginagamit kasi bawal mag-submit ng papel, baka raw nahingahan. So, electronics lahat by email. So, yung pirma niya ay kinuha, ipiнаste doon. Ganon ang ginagawa raw. At ganon ang nangyari. Kaya na final ang version sa Legislative Department, then saka pinadala sa Presidente. At dahil kapos na sa oras ng Pangulo, kailangan niya ng malagdaan, pinirmahan niya na. At nagkaroon ng visa ang GAA. Okay? Ganon. Kaya sinasabi rito na etong AKAP o yung AICS ay wala yan doon sa GAA na nagsasabi ilan ang kay ganito. Ngayon, panoorin nyo po natin etong video nung insidente na to. Isang ginagawa po Christmas, ginawa nila sa akin mas mahal ko sa mga yung mga tao po nasa venue na. Tandaan nyo ang sinasabi ko kasi ng iba ay tawag dito, si Lagdameo daw po ang nagpa-cancel nito. Kasi nga, na tawag dito, nagkakagulo itong mga mangudadato at saka yung ibang mga miyembro nila ng politics ay kumalas sa kanilang alyansa at lumipat doon sa partido ng nakipag-alyansa rito sa partido ng MILF. Sabi ko nga, kung meron akong paniniwalaan na nangurap ba ng bilyon-bilyon buwan-buwan si Lagdameo, mas paniniwalaan ko po ito pong MILF kasi po sila Alhaj Murad Mubarak, si Alhaj Murad, sila po ay nakikipagpatayan, MILF pa lang sila, para sa kanilang otonomiya. Sinimulan po ang pakikipaglaban para sa otonomiya nila ng Bangsamoro. Panahon po na sinimulan niya nito mismo ni Nur Miswari. Ang MILF ay breakaway faction. Sinuportahan sila pareho ng Malaysia para magkaroon ng digmaan sa Mindanao at hindi makatawid ang Pilipinas para bawiin ang Sabah. Kaya humahabang panahon may gulo sa Mindanao. Kahit bandidong grupo sinusuportahan ng Malaysia like the Abu Sayyaf. Okay? Nibigyan ko lang kayo ng background dyan.
Ngayon nagkaroon na sila ng Bangsamoro, ng bar, meron na. Then, ang pinaka-happy nila, ito nga si Alhaj Murad. Siya mismo sinabi niya walang korupsyon ginagawa si Lagdameo. And I believe. Kasi yun, buhay ang itinaya nila para magkaroon silang otonomiya. Whereas yung nag-aakusa sa kanya na isa sa mga mangudadato, sinasabi niya lang naman po, we heard. Hindi ho tatayo sa korte ang we heard. Hearsay na nga lang, di ba? Ginamit nyo pang basihan. Wala ba kayong mga pinag-aralan, sabi ng mga tao? Di ba? So, yun ang paninira na ginagawa kay Sap Lagdameo. So, dito, ini-implicate na naman ang pangalan niya. Si Lagdameo raw po. Mamaya tignan natin, sino ba ang tumawag para ito ikansela? But for now, ang eksenang ito ay nandito po. Actual, nandyan na yung mga tao. Gaya sabi ko sa inyo, everything is well coordinated. Naranasan ko po ang pumila dahil nung bago ho magkaroon ng BSKE, ang pangalan namin, kahit hindi ako qualified, ay naisiksik doon sa 2K na Ikes. Naisiksik doon at ako ho ay pumila ng mahigit 2 oras sa Amoranto Stadium. Iniyan ko na lang din, pero hindi ko nang pinakinabangan yung pera. Ibinigay ko sa mga kasama ko, pinamerienda sa Lupon. So, nilagay pangalan namin. Ngayon, sabi gusto ko maranasan ang pila. 2 hours mahigit, pila kami. Mabilis ang bigayan, matagal lang ang pila, napakarami. So, hanggang sa kahuli-hulihang tao po, nandun ang pangalan sa listahan. Wala pong walk-in. Okay? Walang walk-in. No. So, dyan ganun din po. Ibig sabihin, ang tao dumating kasi alam nila na may pera po silang matatanggap. Okay. Ngayon, ang nangyari po dito, on the spot po ang nangyari na cancellation. Pakinggan nyo. Pwede bang Pilipino masasaktan dito? Saktan nila ako, okay na, pero huwag na mga tao dito na mahirap. Hindi natin pinag-pilaw. Galing para todo Pilipino. Okay, tsabaka ano po yung salita nila, kaya minsan di natin maintindihan. Sabi nila is the SWD naman is non-partisan. Por eso, taagan kami na it's just on hold. Hindi kinatapin kami dati, pero siguro algún día, sabi nila, next week, after Mes Navidad, sabi nila cuando ready ang SWD to pursue, to continue el assistance kay dati in congressional office towards the Congressman Nazi. So I think I cannot say much for this. So akin na. And I know matandaan ni Inales na ka-inline. Payout I think is puno lang ng mga matanda actividades na Chen Estedilla. So gracias and buenas días po pa lang. Kasi mananaki as far as condensed dapat. Okay, so pumunta yung mga taga-DSWD, yung dalawa po, para lamang sabihin sa kanila, sa mga tao na cancel. May tumawag para i-postpone. So, ibig sabihin po nito, logic lang gamitin natin. Kapag sinabing i-postpone, nandun na yung mga tao, okay, nandun na yung mga tao, tapos postpone. Ibig sabihin po, may pera, may pondo. Kaya po postpone kasi may nagpapigil. Tama ho ba? Because in the first place, hindi po magpapapunta ng mga tao kung hindi po nagbigay ng go signal ang DSWD. Okay? So yun ang nangyari dyan sa kanila. Ngayon, patahan natin yung pagmamakaawa niya. Kasi yung mga yan, yung mga taga-DSWD, hindi po, tinanong po sila Eto, merong nagpapaliwanag rito. Share ko to sa inyo. Abogado to. Okay, si Mel K. Sadain. Sabi niya, el verdad cosa ya pasa na canceled payout del Octubre 11, 2000
I-24. Okay, sabi niya, I was invited by Congressman Khmer, ano yung pangalan niya? Khmer Olasco, to attend and be with him at the Zamboanga State College of Marine Science and Technology. Ito yung School of Fisheries. For the scheduled AKAP payout of 1,500 beneficiaries. After my court hearing at the neighboring Hall of Justice, I proceeded to the venue. When I arrived at the Fisheries Gym, I saw two staff from the DSWD who informed the crowd that the scheduled payout is cancelled because accordingly, instruction estaba arriba, ibig sabihin, meron pong dumating na instruction o kautusan. Okay? Para daw po, i-hold ang payout. Bakit i-hold ang payout? Ibig sabihin, may pangbigay. Tama? Oh, may pangbigay. Okay? Pina-hold lang. No, sino tong walang hiyang nagpa-hold na yan? Wawa naman yung mga tao. Now, tinanong daw po, sabi, ask Kien Eliadale el instruction the two. Tinatanong, sino yung nagbigay ng instruction sa dalawang DSWD staff? Kaso hindi raw po makasagot. Ang sinasabi lang daw po nila, nandyan sila sa venue para sabihan ng crowd na cancel ang payout. Parang tipong, hey crowd, I'm here. DSWD people here. And we are proudly presents. We are proud to tell you, uwi na kayo, hold po ang payment nyo. Hindi ka ba magwawala nun? At kung ako ho ang kongresista na naandun, na nagpapunta sa mga tao, tragis na yan. Baka ho yung dalawang yun, maniwala kayo sa akin. Nako, baka ho masakal ko yung dalawang yun. Marinig ko pa lang na nandito kami para sabihin sa inyo, hindi mo natuloy ang bigayan. Mga kababayan, I need you to understand this. Pag probinsya po ang setting, hindi po yan katulad ng Metro Manila, na pag sinabi natin dyan lang sa tabi, dyan lang sa kanto, talagang masasabi mo talagang malapit lang. Pag sinabing, hindi, malapit lang. Ang probinsya po, mga kapatid, pag sinabi mong malapit, umasa ka na. Napakalayo po. Okay? Naranasan ko noon yan. Pinakuha sa akin ang kayuran ng nyog sa bahay ng aking pinsan. Sabi sa akin, malapit lang. Sabi sa akin, gamitin mo na yung bike, yung sidecar. Sabi niya, angkas mo yung kapatid ko. Ayaw ko yung kapatid ko, angkas ko raw. Okay, para may hahawak. Sabi ko, saan ang daan? Paglabas ng bahay, kasi harapan namin provincial road sa Bicol, kumanan ka, unang kanto, dire-diretso lang. Ay, nanyan, akala ko naman po talaga eh. Sabi sa akin so ito yung ating barangay, paglagpas dito, sabi niya, makita mo yung mga palay na tanim, nasa isip ko naman, mga hindi ka lawakang palay. Ganon. Yung bahay na susunod doon, na may mga kawayan, hindi pa yun. Yung kasunod pa. Tinagandaan ko. Naku, inabot kami ng 1 oras kapapadyak ng bike. Walang iya. Ang layo ho. Pag uwi namin, madilim na. Wala pang ilaw ang kalsada. Buti may dala kaming flashlight. 90s yan. Mga taong 1991, 92. Teenager pa kami nun magkapatid. Kasi 7 taon tanda ako sa bunso namin eh. So ganun po, malalayo. Yung iba dyan, namasahe pa talaga. Diba? Kawawa po yung mga namasahe para lamang sa 2,000. Okay? Dito sa Metro Manila, okay lang i-cancel yan eh. Kasino lang naman maglakad rito, ang lapit lang. Diba? Pero kung probinsya po, my goodness, talagang sabi ko, kung ako yung kongresista dyan, masasakal ko yung taga-DSWD na yan. Bakit? Kasi dapat sinabi nyo na kung mapopostponed, kung walang pondo or whatsoever. Diba? Bago pa dumating yung pagpunta ng mga tao. Alam naman nila, sabi nga kanina, well coordinated. Kasi sila yung magpapatupad eh. Ito pa, sabi rito, all they said they are at the venue to inform the crowd
kay hindi gani porsige el payout. The two DSWD staff suggested to direct the inquiry to their regional director, the RD. Okay, then Congressman Olasco tried calling the cell phone of RD, but his CP cannot be reached. Now, sabi po ni dating Mayor Beng Climaco, who was also there, suggested that we might as well go to the SWD office and have an audience with the RD. So sinugod na po nila. Sabi ni Beng Climaco, mabuti pa, puntahan na lang natin yan kasi hindi mo naman makontak. Diba? At dito nga sa dito nga ho sa video, makikita nyo dyan, naglalakad sila. Bakit naging yan? Ito. Yan. In the Speaker of the House, hindi ganun si Speaker Okay. Remember, namin, ulasaw, ganyan. So, mamaya na yung video na yun. Ito, balikan natin ito uli. Sabi rito, sabi ni Climaco, puntahan daw uli, napuntahan nila, yan, all this conversation was heard personally by the crowd beneficiaries who were already anxious of what is happening. Naguguluhan na talaga sila. Ano ba, pinapunta nyo kami rito? Tapos, magde-death march lang. Hindi, pahirap march muna kami. Di ba? So, naguguluhan sila. Most of them are from far-flung barangays who left their homes early morning expecting to receive 2,000 pesos each. Diba? Ay, nako, this is fucking bullshit. Sino salarin dyan? Congressman Olasco advised the beneficiaries to stay put in the gym while he is talking to the RD. Hearing that Congressman Olasco and former Mayor Beng are going to the SWD, the crowd spontaneously stood up and went together behind him. Sabi niya, dito lang kayo, pupuntahan namin ni Beng Climaco. Si RD. Pero ayaw ho ng mga tao sumama. Yan. At the DSWD, I was lucky to be invited and join Kong Olasco and Mayor Beng at the office of the RD while the crowd stayed near the gate of the office. It was there at the office of the RD that Director Ridwan Hajjimuddin, my former student at the College of Law, asked for understanding. Sabi raw po ni RD ay naiipit lang kami. Nako. Alam niyo ho yung mga salitang naiipit, ang ibig sabihin po niyan, Ma'am Evangelina Denila, ay meron pong gumagawa ng hindi tama. Tama po ba? 'Di ba? Kasi po kung tama ang ginagawa, wala pong maiipit. Kung totoo pong walang pondo, maaga pa sasabihin. Kasi yung mga ganyang bigayan, well-coordinated, kasi nga, magagalit ang Pangulo kapag tayo pa o sila pang taga-gobyerno ay nag-cause ng abala. Diyo ba? So, meron po. Mismo sa bibig na ni RD Ridwan na meron pong nangyayaring kabulastugan. Kaya sila po ang naiipit. Hindi po niya, wala pong nagsabi mula pa kanina. Yung dalawang DSWD representative, walang sinabi na walang pera. Hold ang sabi. Ibig sabihin po ng hold, may pera. Si Ridwan, hindi niya po sinasabing walang pera. Humihingi lang siya ng pangunawa at ang sinasabi nga niya, naiipit sila. Now, tinanong daw po, sino ang nag-utos? Sino ang nagbigay ng order ng cancellation? Hindi raw po sumagot. Hindi niya sinabi kung sino. Basta ang sabi, kasi naiipit nga daw sila. He was trying to call his boss in Manila. Yan, trying to arrange everything. So magsusumbong na sa Manila, sa head office. Yung tapat ng Congress. Yan. He was able to talk to certain Aztec Aguilar of the SWD. In the course of their conversation, RD requested his staff to give him the CP of certain Marvin. Naku po, Marvin na naman! Marvin na naman. Sino po itong Marvin? Ito. Sabi rito, when pressed, nung piniga na raw, sino ba yung Marvin na yan? Sabi? No?
Ngayon, sabi rito, staff yan ni Congressman, ito po si Majority Floor Leader, Congressman Manix Dalipe. Yung palagi hong nakabuntot kay Speaker Martin Romualdez. Siya po ay si Marvin Segura. Okay? Again, hindi po si Marvin Segura ang nagpahinto. Pero ang sabi rito, sa kanilang pag-uusap daw po, no? Nag-uusap po si RD at saka itong si Asek Aguilar. Okay? Ngayon, hiningi po nito ni RD ang cellphone number ni Marvin Segura na staff ni Majority Floor Leader Congressman Manix Dalipe. So, ano nangyari? Napunta dyan. Bigyan. Okay, eto na. Congressman Olasco advised the beneficiaries to stay put in the gym, blah, blah, blah. Teka. Tumalon. Okay. Now, ang sabi rito, this of theirs life invited, blah, blah. In the course of their conversation, ito pala. The question is, sabi, ¿por qué ya entra el nombre de Marvin, the Chief of Staff of Congressman Manix Dalipe? The conversation between RD and Asek Aguilar. Yun. What happened last Friday, October 11, was not a video reel. It was a real mixture of anger and frustration of people affected by the manipulations of some who projected and believe themselves as gods. Okay? So meron pong nagmamanipulate. Okay? Ang tanong, yun ho ba ay si Sap? Bakit si Sap na naman kaagad? 'Di ba? Wala nga sa kanilang nagbabanggit Bakit si Sap kaagad? Sabi ni 2 months na daw di nag-uusap si FL. Paniwalaan niyo pa ba yan? Ang tanong ko nga po, saan nila yan nalaman? Sinabi ba ni Sap? Hindi kami nag-uusap na. Sinabi po ba ni FL? Hindi na kami nag-uusap. Kapag ang sagot po dyan ay dalawa lang, hindi ko alam, ewan ko, ibig sabihin po, kasinungalingan yan. Okay? Kasi titignan nyo po, di ba, sabi nga, paano nyo malalaman kung fake news? Tignan nyo yung source. Sino ba yung source? Ano yung intensyon? Kung yung source ba ay may kalaban, di ba? Huwag kayong basta-bastang magpapaniwala. Ngayon, eto na. Puntahan na po natin yung video. Hindi ganyan. Sino nagpa-hold? Ba't pina-hold? The people should know it. Sino nagpa-hold? Bakit pina-hold? Ganun. And the President of the Philippines, ang ating mahal na Pangulo, dapat niyang malaman, even the Secretary of DSWD, Secretary Rex Gatchalian, we are a member of the 19th Congress, magkasama tayo doon. Alam ko, hindi ka ganun. And the Speaker of the House, hindi ganun si Speaker Martin. Napakabait ni Speaker Martin. Pero accordingly, okay, tama naman yun. Napakabait po talaga ni Speaker Martin. Sa totoo lang. Napakabait. Ang problema, paano yung mga kasama? Okay? Now, bigyan ko na po kayo ng ideya. Ito hong si Manix Dalipe ay kandidato po sa pagka-mayor ng Zamboanga City. Ito pong si Congressman Olasco, kandidato rin po pagka-mayor ng Zamboanga City. Ito ay District 1, si Dalipe ay District 2 ng Zamboanga City. Okay? So magkakasama po sila sa, meron kasi tinatawag ang mga kongresista natin na Bagong Pilipinas Congressmen. Okay? Ito po yung naka-align kay Speaker Martin at kay PBBM. Yun. Bakit kailangan nilang gawin yun? Malalaman nyo mamaya. may tumawag, nagpa-hold. Bakit ipapa-hold yung payout? Kawawa yung tao na sa likod namin. Tignan nyo po para makita.
Totoo yun. Ako talaga, I side with him. Sabihin ko na po sa inyong diretsahan. Sabi ko nga sa inyo, kung ako yung kongresista at nasa harapan ko, sasabihan yung mga tao, yung mga constituents ko na hirap sa buhay, lang hold, tapos ganun-ganun lang, balik na lang kayo until further notice. Masasakal ko talaga yun. I-video nyo, kawawa. Magginaganon kami mga taga-Sambuanga. RD, I swear and I promise, ituloy nyo yung payout. Hindi ako pupunta doon. Okay. Sabi niya, sige na, ituloy nyo na lang yung payout. Hindi ako pupunta doon. Bakit? Iniisip niya kasi, baka kaya ginaganito, hinohold dahil nandun siya. Baka maging bida. Kasi nga kakandidato siya pagka-mayor. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta ron. Ituloy nyo lang. Diba? Kayo na bahala, ituloy nyo in your own way. I will not attend the payout. Kasi yung pera na yan, sa taong bayan yan, dapat ibalik sa kanila, RD. I know your position, RD, and I'm sorry. But the people of Zamboanga ay talking. Pag ginaganon tayo, di ba, RD, sana, RD? Alam ko mabait kayo. Inshallah. Wala akong galing sa inyo, RD. I'm just begging you, please. With your power, ituloy natin ang payout. Kawawa sila. Hindi ako mag-attend. Alis ako, RD. Hindi ako pupunta. Not even one of my staff any there. Wala kami, RD. Wala nga akong poster doon kasi gusto ko ituloy lang natin yung payout. That is in with you, RD. Itong itutuloy nyo and your team. Kawawa, RD, oh. Napakalayo nila. Ginaganon tayo. May mga buntis dito. Tali. Ano talaga kami, kung ano talaga kami dahil sa, ano yan, may, kumbaga ang pera kasi dinaan sa DSWD, para sa inyo, kaya lang, kumbaga ang... Naawa ako sa mga tao, tsaka doon sa doon sa kanyang pakiusap. Our hands are tied, hindi kami mano dahil sa, respond daw muna, hold muna, until further RD, notice. bakit hold kay Kong Kimer? Bakit may mamaya may payout Si Beng. kayo? May payout ba kayo mamaya? Wala naman, Sa wala. KCC? Wala yan. Wala. At saka hindi ito regular fund namin. Yung regular fund namin, yun ang pwede namin yung regular. Pero wala kaming regular pa, wala kaming payout sa ngayon. Yes, RD, pero itong pondo Yan na to, natin, siguro. alam nyo, RD, itong pondo na to, pinaghirapan ko to. Because every congressman who is joining the Bagong Pilipinas, may binibigay sa aming pondo. Alam Yon. Okay? Bakit kailangan nilang gawin yon? Kasi nga po kailangan nila ng pondo para sa mga constituents nila. Alright? At ito po si Olasco. Hindi ko nga alam na kongresista to eh. Hindi nga po kasi ito talaga sikat. Okay? Kumpara dito naman kay Manix Dalipe. Hindi ko sinasabing si Manix yung nagpa-cancel ha. Hindi ko sinasabi sa inyo. Pero ang tanong, ano ang kinalaman ng phone number ni Manix Dalipe? Anong staff ni Manix Dalipe? Diba? Mamaya pa sasagutin po natin si Congressman Manix Dalipe. nyo yan, alam ng DSWD yan. Lahat ng area, sinamahan ko yung Bagong Pilipinas dahil mahal ko ang ating Pangulo. Mahal ko si Speaker Martin. And I believe in their leadership. Kaya sumasama ako, sumasakripisyo ako just to have payout for a constituent of Zamboanga City. Kasi wala naman nagbibigay sa akin. 2020, umupo ako, wala akong payout. Okay. Magkano lang yung pondo niya? 2022 ha? Wala siyang payout. Okay. 2023, I only have 6 million with me. Okay. Ang budget po ng mga kongresista, ganyan lang po kaniliit. Okay? Ganyan. That is not enough for the entire year. While the other districts is 700 million plus, hindi ako nagreklamo. Sabi ko, anong gagawin ko to have this? So, nagkataon na may Bagong Pilipinas, sumasama ako as congressman, pumupunta ako, sumasakripisyo ako, I'm buying my own ticket, paying my own hotel, kasi gusto ko na magkaroon din ng Zamboanga City ng payout. Eh ngayon, nandito, napunta sa akin na may pondo na ako, bakit i-hold? Okay. So, alam nyo na ha, kung bakit po first time ever na nangyayari na kung saan ang punta nila para i-promote yung yung Bagong Pilipinas, talagang makita nyo halos, bisa nga nagbibiruan sila eh. We have a session here in Davao City. Ganon sila ka-supportive to mga kongresista. Okay? Kasi yung iba sa kanila sumasama, paano naman talaga din
ay magkaroon, kumbaga kasi di ba sabi nga, open for referral. Yeah? So para maparating talaga nila na itong distrito ko, nangangailangan talaga to ng pondo. Okay? At ganun yung kanyang ginagawa. Wala namang masama doon. Kasi tumakbo ba akong mayor? Hindi po gustong tumakbo mayor. Ang taong gustong tumakbo akong mayor. Ayun. So dalawa sila ni Dalipe magkakabanggaan. Sinabi ko na nga, mahal ko ang taong Zamboanga and I can never turn my back on them. Ipaklaban ko sila. Sana naman, RD, kausapin nyo kung sinong tumawag sa inyo. Sabihin nyo, nandito ang tao sa harap ng DSWD. Ano sasagutin nila? Yun lang, kung gusto nila, hindi na ako sisipot sa payout, alis na ako. Pero ituloy lang nila yung payout. Kawawa yung taong bayan. RD, humihingi ako sa inyo, RD. Kung ang siguro... RD, yun na yung lumuhod na siya at makaawa na. Kasi unang-una, ako tingin ko dito paniniwala niya talaga, may kakayanan si RD na ipaproceed yung pag-release ng payment. Diba? Yamang, ayaw din naman niyang sabihin kung sino yung tumawag na kupal para ipa-hold ang pera ng mamamayan. RD, please Alam nyo, kung ako, Congressman Olasco, suggestion ko lang, mag-privilege speech ka, tapos ipatawag nyo yan sa hearing sa Congress. Pagka hindi sumagot ng matino yan, bigyan nyo ng bigyan nyo ng contempt si RD. Hindi ko nakukontak ni isa sa kanila, hindi ko nakukontak. Wala, si Congressman. Siguro ganito na lang natin. Tanongin mo lang natin kung kailan nila talaga. Hindi kawawa, walang mga naintindihan ko totoo. I feel the same way as you do. Naintindihan ko din yung sitwasyon nyo. Kawawa, RD. Ganun din ang sitwasyon namin. Parang kayo din, naiimaragin kami. Hindi namin alam kung anong gagawin na. But now, we'll have to... May pinagtatakpan si RD. Okay? Yan ang ending yan I feel nararamdaman ni Congressman dito. Okay, so pasagutin naman na po natin si Manix Dalipe. Na pina-stop daw ng DSWD yung payout. Sa akin, nangyari rin sa akin yan, normal lang naman. No, once in a while, may... Oy! Iba yung nangyari on the spot, nandun ang tao, pina-stop. Pero yung sinasagot nito, nangyari din daw sa kanya yan. No? On the spot, nangyari sa'yo? Pakinggan natin. Changes sa schedule or may bine-verify kung may pondo ba talaga o hindi. Okay, so ang nangyari po sa kanya, hindi ganon. Ang nangyari ho kay Congressman Manix Dalipe, na kandidato rin pagka-mayor, ay maaga pa, nalalaman niya na yung scheduled payment natin ay cancel muna sa yung petsa na yan until further notice. Kasi inaalam kong may pondo ba talaga. Okay? Totoo po, nangyayari po naman talaga yan. And I totally agree with that. Pero, malayo ho sa sitwasyon na sinasabi niya doon sa actual na naranasan ng mga tao ng payout ni Olasco para sa 1,500 constituents niya. So, on my part, hindi naman ako nagreklamo, hindi ako nagdrama. Bakit ka magrereklamo at magdadrama? Maaga pa kayo sinabihan. Tama ho ba? Oh, you had ample time to tell your people, hey peeps, I got a message from DSWD-RD and I was told that the date that I told you was moved until further notice. Diba? So wala munang pupunta hanggat hindi ko sinasabi. Di wala akong maaabala. Diba? Oh, may magagalit lang pero wala pong maaabala. Wala akong ginawa. So sa akin, we just request again from DSWD kung meron pang pondo. So hindi yun. It's just a normal occurrence. So hindi yun unusual. Ako siguro
In my experience, in my 3 terms, hindi bababa siguro 3, 4, 5 times na nangyari sa akin, hindi natutuloy yung payout ko. Minsan, wala yung payout master. Minsan, hindi klaro kung may pondo o wala. Kasi syempre, gusto ng mga congressman magpalista, no? Pero wala namang pondo. Number 2, minsan, hindi available ang ahensya. At third, minsan ginagamit yung pondo for other purposes. Calamity, ginagamit sa sakuna. So, hindi naman kami. Pati yung... Okay, baka may magtanong. Bawal yun ah. Yun na, nire-realign. Again, yun pong pondong pinag-uusapan natin ay inserted lang po ng mga kongresista. Totaling amount yan, 500 billion. Wala ho talaga yan sa original. Kung tutuusin nga, yan yung question sa Korte Suprema. Wala pa namang desisyon kung constitutional ba o hindi. Okay? Tuloy lang natin. Kaya pwede nilang gamitin kung saan. Okay lang din naman kung tutuusin. But what I'm trying to say is yung origin ng pera and the nature of that money. Pondo ng DSWD, walang pagmay-may-ari ang congressman dyan. Klarong-klaro po yan. Okay, so nagkakaiba na sila ngayon. Ang sabi nung RD kanina, yung pera ipinadaan sa DSWD, right? Sabi naman ito, sa pondo ng DSWD, hindi nga po pondo ng DSWD pinag-uusapan dito eh. Yan pong pondong yan, kung di ako nagkakamali, parang nasa kamay ng mga kongresista. Hindi nadaan lamang sa, alam ko nasa ano yan wala sa kongresista kundi nasa, lagi namang DBM yan Tapos, magkakaroon ng referral approval nila and then eto na ma-schedule na ay DSWD para ipangasiwa ang bigayan ng yung payout. Hindi wala pong titulo at entitlement ang legislators diyan. Those are funds of the department which we request, which we appeal to the department kung pwede gagawa kami ng listahan at yun ang magiging beneficiary subject to availability of funds kung meron pang pondong naiiwan. Sa akin, kung umaapela ang isang kasama natin na mambabatas at isang kasama, hindi lang ordinaryong mambabatas, kasama ko dito sa Zamboanga City, kung umaapela siya, hindi pa yan diretso yun, si Olasco yun. Hanap ako ng paraan para matulungan siya. At kung may problema, meron naman ako yung kung ano man yung listahan niya, pwede ko rin i-adapt ko na lang yun, ampunin ko na lang yun, no? Sanay naman tayo sa pagtutulong sa ating mga kababayan at pwede kong tulungan yung mga taong yun, no? Pwede ako magsakripisyo ng ilang listahan ko, sabihin ko na lang medyo madidelay sila. Pwede ko naman unahin yung mga sa listahan niya at na-i-adapt ko at ako na magkakalinga sa kanila. Shit, I smell something fishy mga kababayan dito. Bakit ko Instruction. Okay, bakit ko naman po nasabi na I smell something fishy dito? Kasi po, lilitaw, magiging bida rito si Manix Dalipe. Right? Isipin mo, magsasakripisyo siya. Ano isasakripisyo niya ron? Mga tao niya. Kasi po nangyayari dyan, kanya-kanya pong supporters ang nililista. So the Dalipe supporters will get. And then eto naman pong kay Olasco will get din naman. Ganon. So naantala yung kay Olasco, aampunin ni Dalipe. Parang hindi ho magulo yung ganun di ba? Parang basta I smell something fishy, tapos para merong isa na magmukhang bida. Di ba? Ganun yung mangyayari dito. Na wala pala kayo, mahina pala kayo kay Olasco di tayo kay Dalipe, kaya magsakripisyo. Paano naman yung isasakripisyo mong 1,500? Di ba? Ganyan So kay Olasco, yung 1,500 hindi tuloy. Kay Dalipe, sakripisyo siya, tuloy. Pero,
under na sa dadaan na sa kanya yung payout. I mean, yung para magkaroon ng payout. So, isasakripisyo niya. Ibig sabihin, another 1,500 ang mawawalan po ng payout. Ganun po ba yung mangyayari? Hindi. Ang mangyayari po, magdodoble po ang pondo ng AKAP kay Dalipe. Diba? O baka gamitin ang AICS or whatsoever. Wag naman ganon ang laro ng politika sana. Pare-pareho kayong bagong Pilipinas congressman, kilala po si Dalipe, no? Diyan po sa kanilang lugar at sa lahat po ng mga Dalipe na humawak diyan sa kanilang Zamboanga, siya po yung bukod tangi na nakapagdulot naman ng napakarami po talagang mga proyekto. Yun naman po ay bunga ng kanyang sabihin na natin parang pagiging political butterfly. Yung alliances ang tawag. Okay? Balimbing sa Tagalog. Ganon. Ay nako. Ito yung nakakainis sa politika. Diba? Pagka inisip palagi, boto, lahat ng ginagawa is in aid of re-election, pagpabida, nasasakripisyo at nasasagasaan ang mga maliliit. Kawawa naman ng mga nadadali ng politika. Now, dapat po rito ma-reveal sapagkat karapatan ng mga tao na malaman, di ba? Transparency dapat malaman sino ang tumawag sa DSWD RD9 para ipa-hold ang payout at papuntahin yung dalawang DSWD representatives para i-announce na hold. At bakit ayaw sabihin sino yung mabigat na tao na yan na parang tipong katumbas ng buhay ni RD at ayaw niyang i-reveal kung sino ang taong ito. Definitely po alam po ni RD kung sino ang tao na yan. Siguro ho mga taga-Zamboanga na ho bahala mag-decide dyan. Pero sa atin, nilinaw ko lang po sa inyo, mismo sila wala pong nagbabanggit na baka ito po ay si Saplag Dameo. Okay? Napakalayo naman para i-connect si Saplag Dameo rito. So doon po sa nagtatanong sa akin, I hope nasagot ko naman po satisfactorily